Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus mula October 20 to 26, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last day. So sa case na to, ang dating sa akin, mata-challenge ang paniniwala ng iba sa inyo sa week na to. Na para bang mako-question nyo yung sarili nyong knowledge at magiging open sa pagbabago. Ganun ang dating. So, sa madaling salita, asahan natin na magiging unpredictable yung iba sa inyo, lalo na sa way of thinking o decision making. Ano ba? Sabihin din natin na magiging somewhat studious yung iba sa inyo. Kasi ewan ko, magiging curious yung iba sa inyo eh. O baka mag-try ng something new ngayon tungkol to sa paniniwala nga o tradition. Paniniwala, tradition, grabe naman kung commitment. Who knows? Parang hindi boring, di ba? O baka nga, para to dun sa mga single na baka mapasok sa unconventional relationship o connection. Pero kung nasa relationship na, asahan natin na eto, tulad ng candle, maglalagablab. Week na to kasi magta-try ng something new ang isa sa inyo o pares kayo. Magiging somewhat adventurous, playful, flirty. Basta, hindi siya boring. Puno ng excitement, passion, ang week na to. Yan. So, meron tayo dito. Three of Diamonds at Ace of Hearts. Ano kaya ito? So, ang dating sa akin, asahan natin na magkaroon ng problema. At ito ay may kinalaman sa friendship or relationship. So, ganun. Kumbaga kayo na gumawa ng way para ma-reverse to. Pero nagbabadya nga yung problema.
Pero sabihin natin nangyayari na to, dun siya positive. Na yun nga, may problema yung iba sa inyo sa relasyon o sa kaibigan nila. Mag-end na yon. Okay? Dun siya positive kung nangyayari. Pero kung hindi pa nangyayari, edi dun siya negative. Diba? Kasi ano to medyo mabigat yung problema. Kasi seryosong topic na pwedeng pag-awayan dito. So again, magkarelasyon o sa mga magkakaibigan, tungkol to sa legal matters. So siguro, ang magandang gawin para hindi mangyari nga. Kasi negative siya kung mangyayari, di ba? So, siguro, iwasan magsasalita na lang. Huwag masyadong magpo-post kung galit. Kasi may ganyang case, di ba? Yung ano ngayon, yung online seller, di ba? Yung namatay, ang pumatay ay friend niya. Na yun nga, legal matters. Kasi utang yung pinag-ugatan ng problema. So, sabi, allegedly, basta sabi, ano daw, nagsimula sa post, tapos nabasa nung pinapatamaan, ayun, kaya pinadeds. So, itong mga sinasabi ko ay nakita ko lang sa TV. Hindi ko alam kung totoo. Pero ang point dito, kung galit nga, huwag na masyado magsasalita. Whether verbally or written. Kasi ano siya pwede siyang mag-lead sa case. Legal case. So ngayon, 8 of clubs at ace of clubs naman ngayon. 4 clubs. So ano to? So asahan natin nang baka magka-problema yung iba sa inyo. Tulad nung sinabi ko doon sa una. Ano to Pero dito naman work. Utang siguro to. Parang na-advance na yung sinabi ko dito. Ito na yung utang. So baka may umutang sa iba sa inyo. O inggit. Kasi magkakapera yung iba sa inyo. So ngayon, yung mga hater ng iba sa inyo, ayaw nila na makikita na may magagandang nangyayari sa buhay ninyo. So wag na mag-flex ng mag-flex. Diba? Sa social media at ayun nga, baka ma-evil eye kayo. Kasi may mga inggitera dito. Sa case na to. Kasi nga, magkakapera yung iba. O baka magkaka-love life. Parang abundance card na kasi to May magandang pangyayari ba
sa buhay ng iba sa inyo na maiinggit yung iba. Sa madaling salita na lang. Okay? So, kung may maganda man na mangyari sa buhay nyo, wag nyo nang sabihin sa iba. Kasi baka nga ganito, magkapera tapos utangan kayo. Di, wala rin, di ba? Basta drama-dramahan kayo niyan para lang magkapera sila. So, sayang yung blessing na ipautang lang tapos di pa babayaran. So, yun, baka magkapera o magkajowa yung iba sa inyo. So, ewan ko kung anong klaseng abundance to. Good news, pero paparating yan. Yun nga lang, wag na sabihin sa iba o wag na i-flex o i-brag sa social media. Baka ma-evil eye pa, di ba? Hindi pa mangyari, mamalasin pa, ma-jinx. Sayang, di ba? Sayang yung opportunity. Hindi nagtagal. Ito, stay optimistic. Your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle occurs. So, maging positibo lang daw. Magkakatotoo naman ang inyong mga pangarap o panaginip. O wish na lang. Pero kailangan nyo muna maghintay. At huwag muna mag-quit o mag-give up. Ito, ano to? Consult an expert. More information is needed. Contact someone with expertise in this area. So, kung ano man ang problemahin ng iba sa inyo, lalo na kung masyado nang mabigat yung topic o subject. Lalo na yung may sinabi akong legal matters. So, kung ganon din lang na masyadong mabigat na usapan o may kinalaman sa legal matters, consult daw, wag mag-atubili, mag-consult ng expert. So, yung expert, pangkalatan na yan, doktor, lawyer, o anyone na bihasa sa ginagawa niya o lisensyado. Uy, ano to? Time to move on. It's time to let go of the old and worn out so that the new can come in. So, para sa iba sa inyo, ina-advise to na mag-move on na o mag-let go na raw sa mga bagay-bagay na hindi nyo na kailangan o toxic para may dumating na bago sa buhay nyo. So, anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.